Dumating ako sa Santa Rosa del Yaku, halos 2 dekada na ang nakalipas. Bitbit ang apoy ng isang batang pastor na naniniwalang kaya niyang baguhin ang isang bayan gamit ang kanyang tinig. Matarik ang daan, at habang tinatahak namin ni Camila ang liku-likong kalsada sakay ng lumang truck na puno ng kahon ng mga gamit at ilang pirasong muebles, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Kasama namin si Rebecca noon, halos 1 taong gulang, nakatulog sa dibdib ng isang kapitbahay na sumama para tumulong. Hindi niya alam na sa maliit na bayang iyon, magsisimula ang lahat, ang aking pag-angat at ang aking pagbagsak. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Makulimlim ang paligid at parang laging may hamog na bumabalot sa mga bubong. Sa hapon, ang hangin mula sa bundok ay malakas at malamig, umaatungal sa mga daanang makipot. May mga asno pa ring naglalakad dala ang kahoy na panggatong. Hindi ito isang lugar para sa maginhawang buhay, ngunit ramdam kong dito ako tinawag. Elias, bulong ni Camila habang nakatingin sa akin, handa ka na ba? Huminga ako ng malalim at pinisil ang kanyang kamay. Kung hindi ngayon, kailan pa? Ang unang misa ko bilang pastor ay sa isang lumang kapilya na itinayo ng mga lokal na mananampalataya. Hindi ito malaki, semento ang dingding, may mga bangko na gawa sa kahoy, at ang bubong ay yero na kumakalansing kapag umuulan. Ngunit puno ito ng pag-asa. Habang tumayo ako sa pulpito, nanginginig ang aking mga kamay. Nakatingin si Camila mula sa harapan, may mga matang puno ng pagmamahal at tiwala. Ang kanyang ngiti ay nagsilbing lakas ko. Ang boses ko, na dati mahina at kinakain ng kaba, ay biglang tumatag. Mga kapatid, sabi ko, ako'y narito hindi upang ipakita ang sarili ko, kundi upang ipahayag ang katotohanan. May mga tumango, may mga ngumiti, at may ilan ding tila nagtataka. Ngunit walang makapapantay sa pakiramdam ng isang batang pastor na naririnig, pinakikinggan, at pinaniniwalaan. Lumipas ang mga taon at lumago ang aking ministeryo. Lumapit sa akin ang mga pamilya tuwing may panganganak, sakit, o kamatayan. Ako ang tinatawag para magdasal sa madaling araw, ako ang inaasahan kapag may kailangan ng payo. Hindi ako naging pastor dahil sa karisma, naging pastor ako dahil sa paninindigan. Ang aking tinig ay laging matatag, walang pag-aalinlangan. At doon nagsimula akong makuha ang respeto ng bayan. Ngunit habang tumatagal, may isang bagay na hindi ko matanggap. Sa mismong harap ng aming simbahan, sa gitna ng plaza, nakatayo ang isang imahen ng Birheng Maria. Gawa ito sa bato, nakasuot ng mapusyaw na asul na balabal, at may koronang gawa sa bituin. Tuwing unang bahagi ng buwan, nililinis ito ng mga kababaihan gamit ang puting tela habang tahimik na nagrorosaryo. Pinagmamasdan ko ito mula sa bintana ng aking opisina. At sa bawat tingin, kumukulo ang dugo ko. Isang rebulto lang iyan, bulong ko sa sarili. Idolatria. Panlilinlang. Elias, minsan ay mahina akong tinanong ni Camila habang naghahapunan kami, kailangan ba talagang tuwing sermon mo ay binabanggit mo siya? Camila, sagot ko, bahagyang binagsak ang tinidor, hindi ako papayag na iligaw ng isang bato ang mga tao. Kung hindi ko sasabihin ang katotohanan, sino? Hindi siya sumagot, ibinaba lamang niya ang kanyang tingin. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagtutol. Si Rebecca, na noon ay lumalaki ng mabilis, ay masayahin at puno ng tanong. Tatay, minsan niyang tanong habang sabay kaming naglalakad pa uwi, bakit lagi mong sinasabi na masama ang babaeng iyon sa plaza? Ang ganda-ganda niya. Napatigil ako. Paano ko ipapaliwanag sa isang batang 8 taong gulang ang lahat ng teolohiya? Dahil anak, sagot ko, hindi siya nakikinig sa'yo. Hindi siya totoo. Ngumiti si Rebecca, tumingin muli sa estatwa, at bumulong, pero parang mabait siya. Nag-init ang ulo ko, pero hindi ko ipinakita. Kinuha ko ang kamay ng anak ko at nagpatuloy kaming naglakad. Ngunit sa loob-loob ko, tumibay ang aking paniniwala, kailangang mawala ang imaheng iyon. Habang lumilipas ang mga taon, mas tumitindi ang aking pangangaral laban sa Birheng nakatayo sa plaza. Tuwing linggo, sa harap ng mga tao, inuulit ko, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Huwag kayong luluhod sa mga imaheng gawa ng tao. At sa bawat sigaw ko, may mga sumasagot ng ki amen, ngunit ramdam kong may ilan ding tumitingin ng may lungkot o pag-aalinlangan. Isang hapon, dumating sa aking pintuan ang isang matandang babae na kilala kong masugid na Katoliko. May dala siyang maliit na kandila. Pastor, mahina niyang sabi, nais ko sanang ialay ito para kay Rebecca,
para ingatan siya ng birhen. Nanlamig ako. Ate, malamig kong tugon, hindi namin kailangan yan. Si Kristo lamang ang tagapamagitan. Huwag mong ilalapit ang anak ko sa mga rebulto. Tumango siya, walang inik, at iniwan ang kandila sa isang sulok. Pag-alis niya, tinapakan ko iyon hanggang mamatay ang apoy. Ngunit habang ginagawa ko iyon, may kung anong bumigat sa dibdib ko. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nanaginip ako ng isang babaeng nakatayo sa ibabaw ng burol, nakasuot ng asul, nakatingin sa akin ng walang salita. Ang kanyang mga matay puno ng habag. Nagising akong pawisan, at mabilis kong sinabi sa sarili, kalaban yon. Panlilin lang lamang. Ngunit sa ilalim ng lahat ng katigasan ko, may naramdaman akong unang bitak. Elias, muling sabi ni Camila isang gabi habang naghahapunan kami, sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Baka naman pwede kang mangaral nang hindi sinisira ang paniniwala ng iba. Hinampas ko ang mesa, umingay ang mga plato. Camila, ang mangaral ng walang paninindigan ay hindi pangangaral. Idolatriya yan at wala akong takot na tawagin itong ganoon. Tahimik siyang tumingin sa akin, at sa mga mata niya, may lungkot na hindi ko maipaliwanag. At doon nagsimula ang mga gabi ng kawalan ng tulog. Ang mga panaginip ay bumabalik, ang mga mata ng babaeng nakasuot ng asul ay paulit-ulit na nakatitig sa akin. Hindi pa man ako bumibitaw, alam kong may darating na pagbabago. Sa likod ng bawat sermon ko, sa bawat sigaw ng si Kristo lamang, may bahagyang panginginig sa boses ko. Ngunit wala pa ring nakakapansin, maliban kay Camila at sa masayang mata ni Rebecca, na tila nakikita ang isang bagay na hindi ko kayang aminin. At sa gitna ng lahat ng iyon, lumalaki ang tensyon. Ako, ang pastor ng bundok, ay nakatayo sa pagitan ng paniniwala ko at ng isang imaheng hindi ko matanggap, ngunit hindi ko rin matakasan. Sa bawat linggo na dumadaan, para bang mas lalong sumisikip ang hangin sa dibdib ko tuwing nakikita ko ang imaheng iyon sa gitna ng plaza. Nakaupo siya roon, tahimik, tila hindi naapektuhan ng ulan o init ng araw, at para bang mas lalo pang pinapalalim ang pagkakaugat ng kanyang presensya sa puso ng mga tao. Ang tingin ko, siya ang pinagmumulan ng lahat ng maling pananampalataya. At habang nakatayo siya roon, pakiramdam ko, talo na ako sa laban bago pa man magsimula. Mga kapatid, sigaw ko sa pulpito isang linggo ng umaga, ilang ulit ko na bang sasabihin sa inyo? Huwag kayong malilinlang sa mga imaheng walang buhay. Hindi sila nakakarinig, hindi sila nakakatulong, at lalong hindi sila makapagliligtas sa inyo. Si Kristo lamang. Tanging ang dugo ni Kristo ang makapaglilinis sa inyo. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa akin. Ang ilan ay tumatango, nagsasabing amen, ngunit marami ring nakayuko, mahigpit ang kapit sa kanilang mga upuan, na para bang may gustong isumbat ngunit hindi magawa. Mula sa gilid, nakita kong nakaupo si Camila, nakayuko, tahimik. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak, ngunit hindi siya tumitingin sa akin. Parang nakikinig siya, pero kasabay nito, parang malayo rin ang kanyang isip. Hindi ko alam kung iyon ba'y respeto o isang paraan ng pagtakas. Pag-uwi namin, nanahimik ang bahay. Si Rebecca, na nooy 9 na taong gulang na, ay naglaro sa gilid habang inaayos ni Camila ang hapunan. Umupo ako at nagsalita ng hindi niya hinihingi. Camila, hindi ako pwedeng tumigil. Hindi pwedeng manahimik habang patuloy na nilalaso ng rebultong iyon ang puso ng mga tao. Tumingin siya sa akin, mahina, halos pabulong ang kanyang tinig. At sa tingin mo ba, Elias, na mababago mo ang puso nila sa galit? Hindi ba pwedeng pagmamahal ang gamitin mo? Nabigla ako. Napalakas ang boses ko. Pagmamahal? Paano mo mamahalin ang kasinungalingan? Hindi. Ang aking tungkulin ay linisin ang bayan na ito. Tahimik siyang bumalik sa pagluluto, hindi na nagsalita pa. Ngunit ang katahimikang iyon ang lalong nagpagalit sa akin. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang apoy ng aking mga sermon. Hindi na ako kontento sa pangkalahatang salita. Tinatawag ko na ng direkta ang imahe sa plaza. Alisin ang rebulto. Wasakin ang idolo. Mga salitang lumalabas mula sa aking bibig na parabang apoy na hindi mapipigil. At sa bawat linggo, mas lalo kong nararamdaman ang distansya sa pagitan ko at ng aking mga kapitbahay. Isang hapon, may lumapit sa akin sa labas ng simbahan, si Don Manuel, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang kabutihan. Pastor, mahinahon niyang sabi, marahil ay masyado mong pinapalaki ang bagay na ito. Hayaan mo silang manalangin kung saan nila nakikita ang liwanag.
Baka naman pwedeng huwag mo na lang banggitin. Nanigas ang pangako. Don Manuel, alam kong mabait kang tao, ngunit mali ang iyong iniisip. Kung hindi natin puputulin ang kasalanan, lalago ito. Hindi ako narito para palugurin ang lahat, narito ako para magsabi ng katotohanan. Tumingin siya sa akin, mahina ang ngiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan, Pastor, ang sobrang katigasan ay hindi na nagdadala ng liwanag, kundi anino. At siya'y umalis, iniwan akong kumukulo ang loob. Kinagabihan, sa hapagkainan, si Rebecca ay biglang nagsalita. Tatay, alam mo ba, nilapitan ko ang imahen kanina. Ang ganda niya. Parang nakatingin siya sa akin. Parang tinamaan ako ng martilyo sa dibdib. Rebecca, mahigpit kong sabi, huwag mo nang lapitan iyon. Hindi siya nakakarinig. Hindi siya totoo. Umiling siya, ngumingiti pa rin. Pero parang nararamdaman ko siya. Napatayo ako mula sa mesa, halos tumilapon ang upuan. Huwag mo nang ulitin yon, sigaw ko. Tumahimik si Rebecca, at si Camila ay mabilis siyang niyakap. Ang mga mata ng asawa ko ay puno ng lungkot, ngunit wala siyang sinabing kahit isang salita. Doon ko napagtanto, hindi sapat ang sermon. Hindi sapat ang salita. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong ipakita sa buong bayan na ang kanilang rebulto ay walang halaga. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking opisina, nakatitig sa krusipiho sa harapan ko, bumulong ako, Panginoon, kung ako'y magsisimula ng laban, samahan mo ako. Huwag mo akong iwan. At sa katahimikan ng gabing iyon, wala akong narinig na sagot. Ngunit sa puso ko, naramdaman ko ang lalong pag-init ng apoy. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat. Ngunit ang alam ko, hindi na ako titigil hanggat hindi nawawala ang imaheng iyon sa plaza. At sa mga susunod na araw, habang ang bayan ay patuloy na naglalakad ng tahimik sa ilalim ng malamig na hangin, ako ay naglalakad ng may bagang apoy sa dibdib. At ang apoy na iyon, hindi ko na mapipigil. Ang umagang iyon ay tila walang kakaiba. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa ibabaw ng Santa Rosa del Yaku. Ang mga bata ay tumatakbo sa plaza na may dalang mga saranggola, at ang mga nagtitinda ay abala sa pagbukas ng kanilang mga pwesto para sa araw ng linggo. Ngunit sa dibdib ko, may isang bagyong hindi maipaliwanag. Mula ng gabi-gabi kong ipanalangin na alisin ang idolo sa gitna ng bayan, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Ang bawat pagtama ng kampana ng simbahan ay parang paalala ng presensyang gusto kong burahin. At mayong araw, sa wakas, nagpa siya akong kumilos. Bumangon ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik na inihanda ni Camila ang almusal, hindi nagsasalita, ngunit ramdam ko na alam niyang may mabigat akong binabalak. Tumingin siya sa akin, tila ba sinusubukan niyang basahin ang aking isip, ngunit tumalikod na lamang at inilapag ang kape sa harap ko. May iniisip ka ba, Elias? Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot, tumango lamang ako. At sa tango kong iyon, naramdaman ko ang unti-unting paglayo niya, na para bang tinatanggap na hindi niya kayang pigilan ang bagyong paparating. Matapos ang kape, pumasok ako sa maliit na bodega sa likod ng bahay. Inalis ko ang ilang kahon, hinila ang lumang bisikleta, at doon ko nakita ang bakal na maso, ang dating gamit ko sa paghahalaman. Hinawakan ko ito. Mabigat, malamig, parang sandatang handa ng gamitin. Binalot ko ito ng tuwalya at isinilid sa aking bag. Tumibok ng mabilis ang puso ko, hindi dahil sa takot, kundi sa paniniwala ngayon na ang sandali ng katotohanan. Habang naglalakad ako patungo sa plaza, ramdam ko ang tibok ng dugo sa aking sentido. Ang araw ay tumatama sa mga batong kalsada, ang mga tao'y nagsisimula ng magtipon. May bumati pa sa akin, magandang umaga, Pastor Elias. Sagot ko'y isang tipid na tango. Hindi ko kayang umiti. Ang mga mata ko'y nakatuon lamang sa isang bagay, ang imaheng nakatayo sa gitna ng bayan. Naroon siya, tulad ng dati, mapayapa, nakasuot ng asul na balabal, nakatingin sa langit na tila walang kamalayan sa mundong kanyang pinagmamasdan. At sa bawat hakbang ko, lalo akong nag-aapoy. Pag-akyat ko sa hagdan ng pedestal, napansin ng mga tao na may kakaiba. Tumahimik ang paligid, ang mga bulungan ay nagsimula. Ano nang ginagawa ng pastor? May dalang bagi. Ang ilan ay tumayo mula sa kanilang upuan, naghintay, nakatingin. Binuksan ko ang bag, hinugot ang maso, at itinaas ito ng mataas. Ang bigat nito ay parang pinagsamang lahat ng sermon na aking naipangaral, lahat ng galit na pinigilan, lahat ng paniniwalang ayaw kong sukuan.
At sa unang hampas, sumabog ang tunog na parang kulog na pumutol sa katahimikan ng bayan. Clank! Isang piraso ng balabal ng birhen ang tumilapon sa lupa. Hindi, sigaw ng isang babae mula sa gilid, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Muli kong inangat ang maso at muling ibinagsak. Klang! Ang ulo ng imahen ay kumalas, gumulong pababa sa hagdanan, at huminto sa paanan ng isang matandang babae. Napaluhod siya, niyakap ito na parang isang anak na namatay sa kanyang mga bisig, at umiyak ng walang tinig. Dumagundong ang plaza sa mga hiyawan. Ang ilan ay tumakbo palapit upang pigilan ako, ngunit natigilan sila, natatakot na lumapit. Ang iba'y napaiyak, niyakap ang kanilang mga anak, tinakpan ang mga mata ng mga bata. At ako, nakatayo sa ibabaw ng pedestal, sumisigaw, ito ay kasinungalingan. Hindi ito nakikinig. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Gumising kayo, mga tao. Tumigil kayo sa pagluhod sa mga imaheng walang buhay. Ang boses ko'y nanginginig, ngunit hindi iyon dahil sa takot. Ito'y galit, ito'y pagmamataas, ito'y paniniwalang ako ang tagapagdala ng katotohanan. Sa ikatlong hampas, ang mga kamay ng birhen ay naputol. Ang pedestal ay nabalot ng alikabok at mga tipak ng bato. Tumutulo ang pawis sa aking noo, nanginginig ang aking mga kamay. Nang bumitaw ako sa maso, bumagsak ito sa sahig na may tunog ng pagkatalo, ngunit sa puso ko, naniwala akong ako'y nagtagumpay. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, hindi pa puri ang bumungad sa akin. Ang nakita ko ay mga matang puno ng luha, sakit, at pagkadismaya. Isang babae, yakap ang kanyang sanggol, nakatingin sa akin. Walang galit ang kanyang mukha, ngunit may mas mabigat, sakit. Pastor, basag ang boses niya, sinira mo ang aming pag-asa. At siya'y umalis, hindi na ako tinitingnan. Walang lumapit upang hawakan ako. Walang naglakas ng loob na salubungin ako. Sa halip, nakapalibot sila, nakamasid, para akong isang sugatang hayop na delikado, nakakatakot lapitan. Dumating ang mga pulis makalipas ang ilang minuto. Nakita nila ang nagkalat na mga piraso ng imahen, ang mga luha ng mga tao, at ako, nakaupo sa pedestal, pawis na pawis, parang isang mandirigmang hindi alam kung nanalo o natalo. Lumapit ang isa sa mga pulis, marahang hinawakan ang aking braso. Pastor, mahina niyang sabi, iuwi ka namin. Naglakad ako sa gitna ng plaza, kasabay ng kanilang paghatid. Ang mga tao'y nakatingin, ang ilan ay may galit, ang iba'y may awa, ngunit karamihan ay may isang uri ng kalungkutan na mas masakit kaysa sa anumang insulto. At sa bawat yapak ko, ramdam ko na hindi lamang bato ang aking nabasag. May nabasag na mas malalim, isang tulay, isang tiwala, isang pananampalataya na hindi akin, ngunit pinili kong wasakin. Sa gabing iyon, walang dumalo sa aking simbahan. Binuksan ko ang mga ilaw, binasa ko ang Biblia, nagsimula akong umawit ng himno. Ngunit walang tinig na sumagot ng ni amen. Ang mga dingding lamang ang sumasalamin sa aking boses, malamig, hungkag. Umupo ako sa huling bangko, itinakip ang aking mga kamay sa aking mukha, at doon ko naramdaman ang unang malamig na bulong ng pagdududa. Akala ko ako'y nanalo, ngunit ang katahimikan ng langit ay nagsabing kabaligtaran. Nang sumunod na araw, ang buong Santa Rosa del Yaku ay tila nagbago ng kulay. Hindi ito ang kulay ng lupa o ng langit, kundi ng mga tingin ng tao. Kapag dumadaan ako sa kalsada, hindi na ako binabati gaya ng dati. Wala na ang mga ngiti at pagbati ng "Pagpalain ka, Pastor." Sa halip, mga tikom na labi, mga matang umiiwas, at mga batang itinatawag ng kanilang mga ina para hindi makasalubong ang aking anino. Pagpasok ko sa panaderya, ang dating mainit na tinapay na laging iniabot ng panadero ay wala na. Isang malamig na tinapay ang iniabot niya, walang salitang binanggit. Sa butcher, ibinaba ng matandang lalaki ang kanyang tingin at hindi nagsalita. Sa mga lansangan, ang mga kapitbahay na dating sumasama sa akin sa pagdarasal sa madaling araw ay tumatawid sa kabilang gilid ng kalsada. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. Si Camila ay naghahanda pa rin ng hapunan, gaya ng nakasanayan, ngunit iba na ang kilos niya. Hindi galit kundi pagod. Hindi siya nagtatanong, hindi siya bumabaling sa akin. Kapag sinubukan kong magsalita tungkol sa sermon, nananahimik lamang siya, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang lungkot na hindi ko maabot. Sa linggo, inihanda ko ang simbahan gaya ng dati. Binuksan ko ang mga ilaw, inayos ko ang pulpito, naglagay ako ng bulaklak sa harapan. Kinuha ko ang mikropono, huminga ng malalim at naghintay ng mga tao. 11:00, tumunog ang kampana ng Katolikong simbahan sa plaza,
at ako na may nakatayo sa aking kapilya. 10 minuto, 20, kalahating oras, walang dumating. Umupo ako, naghintay pa. Ang init ng araw ay dumampi sa mga bintana, at ang mga langgam ay nagsimulang gumapang sa gilid ng mesa. Ngunit ang mga tao, na dati nag-uunahan sa unang upuan, ay wala. Tanging ang mga bakanting bangko ang kaharap ko. Tumayo ako, kinuha ang mikropono, at nagsimulang magsalita. Mga taga Santa Rosa, alam kong marami ang nalilito. Alam kong iniisip niyo na ako'y malupit. Ngunit ginawa ko ito hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Para sa Diyos. Ang tinig ko'y nag-echo sa loob ng simbahan, tumalbog sa dingding, at bumalik sa akin na parang panunuya. Walang amen, walang tugon, walang halakhak ng mga bata. Tanging katahimikan. Muling naglakad ang mga araw. Lunes, Martes, Miyerkules, walang dumating. Bawat gabi, nagbubukas ako ng ilaw, naglalagay ng musika, nagbabasa ng Biblia ng malakas. Ngunit walang nakikinig. Isang gabi, naupo ako sa huling bangko, at doon, sa gitna ng katahimikan, bumulong ako, Panginoon, nasaan ka? Ako ba'y iniwan mo? Ngunit ang langit ay walang sagot. Tila ba't lahat ng aking panalangin ay tumatama lamang sa kisam at bumabalik sa lupa? Si Camila ay lalong nanahimik. Hindi na siya nagtanong kung ano ang nangyayari. Sa hapag, nakaupo siya, nakatingin sa plato, kumakain ng dahan-dahan. Kung minsan ay pinagmamasdan ko siya, hinahanap ang kanyang dating mga ngiti. Ngunit wala na. Sa halip, ang mga mata niya ay puno ng isang uri ng kalungkutan na mas mabigat pa sa lahat ng pagbatikos ng bayan. Si Rebecca, na dati palaging nakatakbo upang salubungin ako, ngayon ay mas madalas na nakaupo sa isang sulok, tahimik, naglalaro ng kanyang mga laruan. May mga pagkakataong nararamdaman kong gusto niyang magsalita, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Isang hapon, dumaan ako sa paaralan. Narinig ko ang isang batang lalaki na bumulong sa isa pa, iyan ang pastor na sumira sa Birhen. Parang bato ang tumama sa dibdib ko. Ang mga salitang iyon, galing sa bibig ng isang bata, ay mas masakit kaysa sa kahit anong sermon ng paring Katoliko. Nang gabing iyon, nadatnan ko si Camila na nakaluhod sa tabi ng kama, may rosaryo sa kanyang mga kamay. Tahimik siyang nagdarasal, luhaan. Camila, tanong ko, anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot agad. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina niyang sinabi, dati, ramdam ko ang presensya ng Diyos sa bawat dasal. Ngayon, tahimik ang langit. Nayanig ako. Sapagkat iyon din ang nararamdaman ko, ngunit ayaw kong aminin. Sa bawat gabi, sinusubukan kong manalangin, ngunit walang salitang lumalabas. Ang mga talata ng Biblia na dati nag-aapoy sa aking bibig ay tila malamig na tinta na wala ng laman. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Hindi ito galit, hindi ito takot. Ito'y isang malalim na kawalan, isang hungkag na butas sa kaluluwa. Ang dating apoy ng aking paniniwala ay napalitan ng usok. Ako, na sanay magsalita ng walang pag-aalinlangan, ay biglang natigilan. Ako, na nagtatayo ng simbahan sa ibabaw ng mga salita, ay biglang wala ng tinig. At sa gitna ng katahimikan ng Diyos, nagsimula akong matakot. Hindi dahil baka mali ako, kundi dahil baka wala nang nakikinig. Nagsimula ito ng tila walang halaga. Isang hapon, si Rebecca ay bumalik galing paaralan na may bahagyang init sa noo. Pagod lang siguro, sabi ko kay Camila habang hinahaplos ko ang buhok ng bata. Pinainom namin siya ng tsaa, pinatulog ng maaga, at inakalang bukas ay babalik siya sa dati niyang masigla at magulo. Ngunit kinabukasan, hindi siya bumangon. Mainit pa rin ang kanyang balat, mas mainit pa kaysa kagabi, at ang kanyang mga mata ay tila lumulubog sa ilalim ng bigat ng lagnat. Elias, sabi ni Camila, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig, kakaiba ito. Hindi normal. Pinilit kong magpakalakas. Isang karaniwang trangkaso lamang ito. Mananalangin tayo at gagaling siya. Lumapit ako sa kama ng aking anak, inilagay ang aking mga kamay sa kanyang noo, at nagsimulang magdasal. Panginoon, bulong ko, hipuin mo ang aking anak. Palitan mo ng kapayapaan ang kanyang init. Ibaba mo ang kanyang lagnat. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ako'y nananalig. Ngunit matapos ang dasal, wala. Ang lagnat ay nanatili, at ang kanyang hininga ay mas lumalim, mabigat, parang bawat paghinga ay laban. Lumipas ang 2 araw. Nag-umpisa siyang umubo, isang matalim, tuyong ubo na dumudurog sa puso ko sa bawat tunog.
Dinala namin siya sa health center ng bayan. Sinuri siya ng isang batang doktor, nagbigay ng simpleng gamot at nagsabing ito'y viral infection lamang. Magpahinga siya, maraming tubig. Lalakas din siya. Nagpasalamat kami at umuwi. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, hindi gumagaan ang pakiramdam ni Rebecca. Sa halip, tila lumalala. Isang madaling araw, habang ako'y nagbabantay sa kanyang tabi, bigla siyang nag-umpisang magsalita sa gitna ng kanyang deliryo. Nandito siya, bulong niya, ang kanyang mga mata nakapikit, ang kanyang noo pawis na pawis. Yung babaeng naka-blue. Huwag kang matakot, Rebecca. Nandito siya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Tumingin ako kay Camila na nakaupo sa kabilang panig ng kama. Nakahawak siya sa kamay ng aming anak, tahimik na nakikinig. Ano nung sinasabi niya, tanong ko, halos nanginginig ang boses. Si Camila ay hindi tumingin sa akin. Mahina siyang sumagot, hindi ba't sabi mo, Elias, wala siyang kapangyarihan? Hindi ako nakasagot. Sa halip, mas hinigpitan ko ang hawak ko sa kamay ni Rebecca at muling nagdasal ng mas malakas, halos sigaw. Panginoon, huwag mong hayaang mawala ang aking anak. Hindi siya sa sakit mapupunta, hindi siya kukunin ng kalaban. Sa pangalan ni Kristo, gumaling ka, Rebecca. Ngunit nang matapos ang aking pag-iyak, tanging mga ungol ng bata at mabigat niyang paghinga ang bumalik. Walang himala, walang pagbabago. Dumating ang 2 linggo ng kanyang karamdaman. Halos hindi na ako makatulog. Nag-ayuno ako, nagdasal ng walang tigil, umiyak sa harap ng pulpito sa loob ng isang simbahan na wala ng tao. Ngunit ang katahimikan ay parang pader. Ang Diyos na dating ramdam ko sa bawat sermon ay tila lumayo. Samantalang si Camila, sa mga gabi ng kanyang pagod, ay lumuluhod sa tabi ng kama ni Rebecca. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang rosaryo na matagal ko nang kinamuhian. Hindi ko siya pinigilan, bagkus ay tinitigan ko siya mula sa sulok ng silid. Tahimik siya, hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Tanging mga bulong ng pag-ibig ang kanyang panalangin. At bagaman hindi ko nais aminin, ang presensya niya sa tabi ng aming anak ay tila mas nagbibigay ng kapayapaan kaysa sa lahat ng sermon na nasambit ko. Isang gabi, bumalik ang mga deliryong salita ni Rebecca. Sabi niya, bantayan daw kita, tatay. Hindi daw siya galit. Gusto lang niya makita na marunong ka ring magmahal. Napapikit siya muli at para bang pumasok sa isang payapang panaginip. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Ako, na buong buhay ay ipinaglaban ang ideya na ang babaeng iyon ay bato lamang, ngayon ay naririnig mula sa bibig ng sarili kong anak ang mga salitang puno ng awa at pag-ibig. Kinabukasan, dinala namin siya sa isang mas malaking ospital sa lungsod. Sinuri siya ng mga espesyalista, naglagay ng swero, nagbigay ng antibiotic. Ngunit matapos ang lahat ng pagsusuri, iisa ang sagot, wala kaming makitang malinaw na dahilan. Ang katawan niya ay lumalaban, pero hindi namin matukoy kung ano talaga ang sanhi. Uwi kami na walang kasiguruhan. Ang pagod sa katawan ko ay nagsimulang pumatong sa aking kaluluwa. Hindi na ako makatingin ng diretsyo sa salamin. Ang aking tinig, na dati malakas, ay nauwi sa mga bulong. Isang madaling araw, habang nakaluhod ako sa sala, bumulong ako, hindi bilang pastor, kundi bilang isang sirang ama. Panginoon, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Gawin mo ito para sa kanya. Huwag mo siyang kunin. Hindi ko kaya. At sa aking mga kamay, hawak ko ang rosaryo ni Camila. Ang mismong bagay na tinapakan ko noong minsan, ngayon ay siya lamang ang kaya kong hawakan. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Rebecca mula sa kanyang silid, nakayapak, mahina, ngunit nakangiti. Umupo siya sa tabi ko at bumulong, sabi ng babaeng naka-blue, hindi mo kailangang magaling magdasal. Kailangan mo lang magtiwala. Pinisil niya ang braso ko, ipinikit ang kanyang mga mata, at sumandal sa akin. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay parang apoy na tumunaw sa huling yelo sa aking puso. At sa sandaling iyon, alam kong unti-unting guguho ang pader ng aking pagmamatigas. Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong. Ngunit malinaw, ang Diyos ay may paraan ng pagsagot sa pamamagitan ng tinig ng isang bata at ng presensya ng isang ina, kahit na saan yung matagal ko nang tinanggihan. Nang mga sumunod na gabi, mas malinaw ang mga salita ni Rebecca sa gitna ng kanyang paghihirap. Hindi na basta mga ungol o walang saysay na bulong ng isang batang may lagnat. Buo na ang kanyang mga pangungusap, parang may kausap siyang nakikita, ngunit hindi namin.
Sinabi niya, huwag kang matakot, tatay, bulong niya minsan, habang nakapikit, nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit nakangiti. Sinabi niya, hindi kanya iiwan. Parang tinaga ang puso ko. Ako, nasanay na magsalita ng may otoridad, ay natigilan. Ang tinig ng aking anak, mahina ngunit puno ng katiyakan, ay higit pa sa lahat ng sermon na naibigay ko. Si Camila, palaging tahimik, ay tumingin sa akin na parabang may hinihintay. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Sa halip, inilapit ko ang aking kamay sa noo ng aming anak at nagdasal, ngunit ang mga salita ay parang paulit-ulit na hungkag. Panginoon, gumising ka. Gumising ka para sa kanya. At habang sinasabi ko iyon, naramdaman ko ang bigat ng langit na nananatiling sarado. Kinagabihan, ako'y nanaginip. Nakita ko ang isang malawak na bukirin, tuyo, basag ang lupa, at sa gitna'y may isang burol. Sa itaas nito, may isang silweta ng babae, nakasuot ng balabal na asul na sumasayaw sa hangin. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang mga mata, malinaw at malalim, ay nakatingin sa akin na parabang alam niya ang lahat ng hindi ko kayang aminin. Sa paanan niya, nakita ko ang mga pira-piraso ng imaheng aking winasak. At doon, sa panaginip, naramdaman ko ang isang hapdi na mas matindi kaysa alinmang sakit ng katawan, hapdi ng pagkabasag. Nagising akong pawisan, nanginginig. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang ulo ko. Sa tabi ko, natutulog si Camila, payapa, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Tumayo ako, bumaba sa sala, at doon ko muling nakita ang mga lumang kahon na matagal nang nakatambak. Parang may humihila sa akin. Binuksan ko ang isa, at sa ilalim ng mga lumang aklat ng himno at mga tela, may nakita akong maliit na medalya ng Our Lady of Mount Carmel, isang bagay na iniabot sa akin ng aking ina noong bata pa ako. Kinuha ko ito, dahan-dahan, at nang hawakan ko, biglang bumalik ang alaala. Bata pa ako noon, halos 10 taong gulang. Si inay ay nakaupo sa tabi ng aming kusina, may sinding kandila sa gilid, at hawak ang parehong medalya. Anak, sabi niya, kapag hindi mo alam kung anong idadasal, sabihin mo lang, nandito ako. Alam ng Diyos ang iba. Napalunok ako at mabilis na isinara ang aking kamay sa medalya, parang natatakot na may makakita. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat ng mga sermon ko kung saan tinawag kong kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ngunit kasabay nito, bumalik din ang init ng tahanan, ang amoy ng sabaw, ang tinig ng aking ina. Isinilid ko ang medalya sa bulsa at bumalik sa aking opisina. Umupo ako sa lamesa, tinitigan ito, at naramdaman ko ang panginginig sa aking mga kamay. Elias, boses ni Camila mula sa pintuan, mahina ngunit matatag, ano ang hawak mo? Nagulat ako, agad kong tinakpan ng palad ang medalya. Wala, sagot ko, halos pabulong. Ngunit alam kong nakita niya. Hindi siya lumapit, tumingin lamang siya, at sa kanyang mga mata, may liwanag na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Hindi ko kayang aminin, hindi pa. Ngunit noong gabing iyon, natulog akong hawak ang medalya, mahigpit, parang isang lihim na ayaw ko pang bitawan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang mga sinasabi ni Rebecca. Naka-blue siya, mama. Nakaupo siya sa tabi ko kapag wala si tatay. Kumakanta siya para makatulog ako. Sabi niya, bantayan daw si tatay, kasi may sugat siya sa puso. Nagtama ang aming mga mata ni Camila. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, ngunit alam kong gusto niyang sabihin, naririnig mo ba? Hindi ako sumagot. Ngunit gabi-gabi, patuloy akong nananaginip. Minsan, nasa parehong burol ako. Minsan, nasa simbahan, at nakikita ko ang imaheng binasag ko, ngunit ngayon ay muling buo, nakatingin sa akin. Minsan, ako mismo'y nakaluhod, umiiyak, hawak ang mga piraso, at hindi ko alam kung paano muling buuin. Hanggang isang gabi, lumapit si Rebecca, mahina pa rin ngunit gising. Tatay, bulong niya, sabi niya, hindi niya kailangan ng maraming salita mula sa'yo. Gusto lang niyang makita na marunong kang magmahal. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang buhok, at sa unang pagkakataon, hindi ko tinangkang magtago. Sa halip, bumulong ako, anak, hindi ko alam kung kaya ko. Umiti siya, mahina, ngunit puno ng kapayapaan. Kaya mo, tatay. Kasi hindi ka nag-iisa. At doon ko unang naramdaman, ang pader na itinayo ko sa pagitan ko at ng asul na babae ay unti-unting nagkakabitak. Ang tinig ng isang bata at ang alaala ng isang ina ang pumukpok dito, at sa bawat bitak, may liwanag na pumapasok.
Hindi ko pa alam kung anong kahulugan nito, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ko na kayang baliwalain ang kanyang presensya. Isang umaga, nang hindi ko inaasahan, kumatok sa pintuan ng aming bahay ang dalawang babae na nakasuot ng kulay abo na habito. Mga madre sila mula sa Sisters of Good Consolation, kilala sa bayan hindi dahil sa malalakas na salita, kundi dahil sa kanilang katahimikan at serbisyo. Nang makita ko sila, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Pastor Mena, mahinahon na sabi ng isa, isang nakababatang madre na may malalaking mata at tinig na parang ihip ng hangin, nais po namin kayong imbitahan. Nagkatinginan kami ni Camila. Siya ang sumagot, ano ang imbitasyon? Sumingit ang isa pang madre, mas matanda, may mga kulubot na mukha na parang ukit ng karanasan at panalangin. Matagal na po naming iniingatan ang mga piraso ng imaheng nasira. Hindi namin ito itinapon. Matapos ang maraming dasal, napagtanto naming hindi namin ito maaaring buin nang wala kayo. Parang may sumampal sa akin sa bigat ng kanilang salita. Ako, ang siyang dumurog sa imahen, ngayon ay kanilang iniimbitahan para tumulong sa muling pagbubuo nito. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong tumakbo, gusto kong magsabi ng hindi ko kayang gawin yan. Ngunit ang bibig ko'y hindi nakapaglabas ng pagtanggi. Opo, mahina kong sabi, halos pabulong. Nang hapon ding iyon, sinamahan nila ako at si Camila patungo sa kanilang kumbento. Sa isang maluwang na silid, natatakpan ng puting tela ang isang mahabang mesa. Nang alisin nila ang sapin, bumungad ang daan-daang piraso ng bato, ang mga tipak ng imahen na minsang tinawag kong kasinungalingan, at ako mismo ang dumurog. Hindi iyon tanawin ng pagkawasak lamang. Para bang isang banal na silid ng operasyon, isang altar ng pagpapanumbalik. Ang bawat piraso ay may numero, inayos ng maingat, para bang sinasabi nilang bawat bahagi ay mahalaga, bawat fragment ay may halaga. Isang batang iskultor, hindi madre kundi isang kabataang lalaki na inanyayahan nila, ang lumapit sa akin. May matatag siyang mga kamay, at sa kanyang mga mata ay may liwanag ng tiyaga. Pastor, sabi niya, maaari po kayong magsimula sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga pirasong ito. Inilahad niya ang isang mangkok ng tubig at isang espongha. Nanlamig ang aking mga palad. Ako, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ngumiti siya. Opo. Walang nanghuhusga dito. Ito po ang unang hakbang. Umupo ako. Hinawakan ko ang unang piraso, isang maliit na bahagi ng pisngi ng Birhen. Basag, marumi, natatakpan ng alikabok. Inilubog ko ito sa tubig, at habang pinapahiran ko ng espongha, unti-unting lumitaw ang makinis na ibabaw ng bato. At doon, hindi ko napigilan. Bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Marahil dahil sa sakit ng aking ginawa, marahil dahil sa kahihiyan, marahil dahil sa ginhawang naramdaman kong, kahit basag, maaari pa ring linisin at buuin. Lumapit si Camila, hindi nagsalita. Umupo lamang siya sa tabi ko at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang presensya ay parang isang haliging hindi nakikita, ngunit matibay, isang paalala na hindi ko kailangan mag-isa. Habang nililinis ko ang bawat piraso, bumalik ang mga alaala. Nakita ko ang mukha ng matandang babae na umiyak nang buhatin niya ang ulo ng imahen. Narinig ko ang mga hiyawan ng mga bata. Nakita ko ang mga mata ng babaeng yakap ang kanyang sanggol, na nagsabing, sinira mo ang aming pag-asa. At higit sa lahat, nakita ko ang sarili kong mukha sa araw na iyon, nakataas ang maso, ang mga mata ay naglalagablab sa galit at pagmamataas. Patawad, bulong ko, hindi ko alam kung para kanino, ngunit kailangan kong sabihin. Patawad sa lahat ng nasaktan ko, sa lahat ng binali ko, sa lahat ng hindi ko pinakinggan. Lumipas ang mga linggo, at bawat araw ay bumabalik ako sa kumbento upang tulungan ang mga madre at ang iskultor. Ang ilan sa mga piraso ay sobrang basag na kailangang palitan, ngunit maingat nilang pinagsama ang bawat bahagi, para bang binubuo rin nila ang aking puso. Si Camila ay laging nandoon. Minsan nananalangin siya ng mahina, minsan tahimik lang na nakaupo, nanonood habang nililinis ko ang mga piraso. Isang araw, dinalhan niya ako ng maliit na kandila. Para saan ito, tanong ko. Umiti siya ng marahan. Para sindihan kapag natapos na ang imahen. Nang marinig ko yon, napaiyak akong muli. Dumating ang isang gabi na naiwan akong mag-isa sa silid ng pagpapanumbalik. Nakaharap ko na ang imaheng halos buo na, nakatayo, ngunit wala pang mga kamay. Ngunit ang kanyang mukha, malinis, muling nabuo, ay nakatingin sa akin. Hindi na siya parang bato.
Parang mata ng isang ina, puno ng awa. Lumuhod ako sa kanyang harapan at sa unang pagkakataon ay nagsalita ng buong puso. Ina, hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit alam kong mali ako. Hindi lamang ang imahen ang sinira ko, kundi ang mga puso ng mga taong nagmahal sa iyo. Patawad. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang kakaibang presensya, hindi sa pamamagitan ng tunog, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan na bumalot sa akin. Sa bawat pirasong hinugasan ko, sa bawat luha na bumagsak, hindi lamang bato ang muling binubuo. Ako man ay unti-unting bumabalik. At alam kong sa huling paglalagay ng kanyang mga kamay, darating din ang pagkakataong muli akong makapaghawak ng pananampalataya, ngayon, hindi na sa pamamagitan ng galit, kundi ng pagmamahal. Dumating ang araw ng muling pagtatalaga ng imahen. Linggo iyon, at mula pa lamang sa pagputok ng araw, may kakaibang sigla na sa bayan. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng mas banayad kaysa karaniwan, para bang nagsasalaysay ng bagong simula. Ang mga kalye ng Santa Rosa del Yaku ay napuno ng mga bulaklak, kandila, at mga bata na may hawak na maliliit na krus. Ang mga tao, na ilang linggo akong iniwasan, ngayon ay dumating hindi para pakinggan ako, kundi upang saksihan kung ano ang nabuo mula sa mga pira-piraso ng bato. Ako'y nakatayo sa gilid ng plaza, nakasuot ng simpleng puting kamisa. Walang formal na damit, walang barong, walang kasuotan ng otoridad. Ako'y isang tao lamang, hindi isang pastor, hindi isang tagapagsalita, kundi isang makasalanan na tinatawag pabalik sa isang lugar kung saan ako bumagsak. Pastor Elias, tawag sa akin ni Padre Esteban, ang paring parokyal na mula pa noon ay hindi nagsalita laban sa akin, kahit sa gitna ng lahat ng iskandalo. Lumapit siya sa akin, may ngiti ngunit puno ng kabigatan. Gusto naming ikaw ang magtanggal ng belo. Nanlumo ako. Hindi ako karapat-dapat, sabi ko, halos hindi makatingin sa kanyang mga mata. Ngunit mumiti siya at sumagot, wala sa atin ang karapat-dapat. Kaya nga tinatawag itong grasya. Sa mga salitang iyon, parang may bumukas na pinto sa aking dibdib. Tumango ako at sinamahan niya akong paakyat sa 3 baitang ng pedestal. Sa gitna ng plaza, nakatakip ng puting belo ang bagong buo na imahen ng Birhen. Hindi ito kasing kinis ng dati, ang ilang bitak ay nanatili, at may mga bahaging napalitan ng bagong material. Ngunit para sa akin, iyon ang dahilan kung bakit ito mas maganda. Hindi ito perpekto, ngunit ito'y totoo, may mga peklat, tulad ko, tulad naming lahat. Nakahawak ako sa laylayan ng belo. Tumibok ng malakas ang aking puso. Tahimik ang buong plaza, libu-libong mata ang nakatingin sa akin, ngunit wala akong narinig kundi ang bigat ng aking sariling paghinga. Dahan-dahan kong hinila ang belo. Bumagsak ito sa lupa, at sa harap ng lahat, muling lumitaw ang Birhen, nakatingin, nakangiti, may mga bagong kamay na nakabukas, tila niyayakap ang lahat ng nakatingin sa kanya. Isang sandaling walang nakapagsalita. Walang palakpak, walang sigawan. Tanging isang kolektibong buntong hininga, isang luha ang katahimikan na nagdala ng mas malakas na damdamin kaysa anumang pagdiriwang. At doon, hindi ko na kinaya. Lumuhod ako, hindi bilang pastor, hindi bilang tagapagtanggol ng doktrina, kundi bilang isang anak na bumabalik sa kanyang ina. Ang aking mga tuhod ay dumikit sa malamig na bato, at ang mga luha ko'y bumagsak ng walang tigil. Ina, bulong ko, patawad. Hindi lamang dahil sa aking mga kamay, kundi dahil sa aking puso. Patawad sa lahat ng hindi ko pinakinggan, sa lahat ng hinusgahan ko, sa lahat ng pagmamahal na tinanggihan ko. Sa aking likuran, narinig ko ang paggalaw ng mga tao. Isa-isa silang lumuhod, hindi para sa akin, kundi kasama ko. Ang ilan ay nagrosaryo, ang iba'y tahimik na nakatingin. Walang puot, walang pang-uusig. Ang katahimikan ng plaza ay naging yakap ng isang buong bayan. Lumapit si Camila, nakaluhod din, at hinawakan ang aking balikat. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang haplos ay nagdala ng kapatawaran na matagal ko nang hinahanap. At mula sa gilid, tumakbo si Rebecca. Ang aming munting anak na ngayon ay mas matatag ang katawan kaysa noong mga linggo ng kanyang karamdaman. Lumuhod siya sa tabi ko, maliit na kamay niya ay dumikit sa malamig na bato ng pedestal. Salamat, Mama, sigaw niya, mas maliwanag kaysa sa araw na sumisilip mula sa ulap. Ang mga mata ko'y bumalik sa imahen, at sa kanyang bagong mukha, nakita ko ang parehong habag na nakita ko sa aking mga panaginip. Hindi siya nagtatanong, hindi siya humuhusga. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, narito ako. Noon pa man at palagi. Tumayo ako, nanginginig pa rin at tumingin sa paligid.
Ang mga taong minsang umiwas sa akin ay ngayon nakatingin ng may kakaibang liwanag. Hindi ito pagsang-ayon, hindi ito papuri. Ito'y isang bagay na mas malalim, pakikiramay, pagkakaunawaan, pagyakap. Walang nagsabi ng maligayang pagbabalik, Pastor. Wala ring nagsabing pinatawad ka na. Ngunit sa kanilang katahimikan, alam kong iyon ang kahulugan. At sa gitna ng plaza, sa mismong lugar kung saan minsan kong winasak ang kanilang pag-asa, ako'y muling itinayo, hindi bilang pinuno, hindi bilang hukom, kundi bilang kapatid. Sa huli, ako'y lumingon sa imahen, at ang tanging salitang nagawa kong sambitin ay, salamat. At sa tabi ko, si Rebecca, mahigpit ang hawak sa aking kamay, ay nagdagdag, sabi niya, hindi mo na kailangang matakot. Mula sa araw ng muling pagbubukas ng imahen sa plaza, hindi na muling naging pareho ang buhay ko. Ang dating tinig na bumabayo mula sa pulpito, matigas, puno ng paghatol, ay tila naglaho kasama ng mga sigaw ng martilyo na minsan kong ibinagsak. Ngunit sa halip na mawala ng tinig, natagpuan ko ang isang bago, hindi na isang boses ng otoridad, kundi isang salaysay ng isang pusong nabasag at muling binuo. Hindi na ako tinatawag ng mga tao bilang pastor sa parehong paraan. Ang ilan ay patuloy bilang tanda ng respeto, ngunit karamihan ay tumitingin sa akin ng mas simple. Elas, sabi nila, o kapatid. At sa kaloob-looban ko, iyon ang mas tama. Hindi na ako nakatayo sa ibabaw nila, kundi kasama nila, katabi nila, sa parehong lupaing nilalakaran. Minsan, iniimbitahan ako ng maliliit na komunidad sa mga bundok na malayo sa bayan. Mga baryo na halos walang kuryente, mga bahay na gawa sa kahoy at yero, mga mesa na puno ng simpleng tinapay at kape. Wala silang hinahanap na doktrina o sermon. Ang gusto lamang nila ay marinig kung ano ang nangyari sa akin, kung paano maaaring magbago ang puso ng isang taong dating naniniwala na siya ang nagtataglay ng lahat ng katotohanan. Sa isang maliit na kapilya na halos mas maliit pa sa aming sala, naupo ako kasama ang 10 tao. May mga ina na pagod sa pagtatrabaho sa bukid, mga batang nakaupo sa sahig, at isang matandang lalaki na halos hindi na marinig ang sinasabi ko. Hindi ako nagdala ng Biblia, hindi ako naghanda ng outline. Naupo lamang ako at nagsimulang magsalita. Alam ninyo, sabi ko, matagal kong inisip na ang Diyos ay laging sumasagot sa malalakas na tinig. Akala ko, kapag mas malakas akong magsalita, mas malinaw akong naririnig ng langit. Ngunit hindi ko alam na minsan, ang tunay na tinig ng Diyos ay naririnig sa katahimikan, sa luha ng isang bata, sa pagdarasal ng isang ina, sa mga bitak ng isang imaheng minsang nasira. Tahimik silang nakinig. Wala akong nakitang pagtutol, wala ring bulong ng i-amen. Tanging mga mata na nagningning, mga labi na pinipigil ang hikbi. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ko na kailangang mangaral. Ang kailangan ko lamang ay magsalaysay, sapagkat ang salaysay mismo ang patotoo. Sa susunod na baryo na aking binisita, may isang binatang lumapit matapos ang pagtitipon. Hindi siya agad nagsalita. Humawak lamang siya sa aking kamay at umiyak ng tahimik. Nang makabawi siya, mahina niyang sabi, nagalit ako sa aking ina. Umalis ako ng bahay nang hindi siya napatawad. Namatay siya bago ko siya makausap muli. Pero ngayong narinig ko ang sinabi mo, parang nagsindi ng kandila sa puso ko. Naniniwala akong pinatawad niya na ako noon pa. Hinawakan ko ang balikat niya. Anak, ang mga ina ay hindi nagtatanim ng galit. Lagi silang naghihintay. At sa sarili kong mga salita, naramdaman kong muli ang bigat at ginhawa ng katotohanan, ang mukha ng Diyos ay may kasamang mukha ng isang ina. Lumipas ang mga buwan at mas marami pa akong inimbitahan. Hindi para magturo kundi para magbahagi. Dumating ako sa isang baryo kung saan ang mga tao ay halos hindi nakapagsisimba dahil sa layo. Doon, isang babae ang nagsabi, hindi mo kami dinagdagan ng doktrina. Dinala mo sa amin ang iyong puso. At iyon ang pinakamataas na papuring natanggap ko kailanman. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa sala kasama sina Camila at Rebecca, ibinahagi ko sa kanila ang karanasan. Si Camila ay ngumiti lamang, hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Yan ang misyon mo ngayon, Elias. Hindi ka na nangangaral. Nagpapatotoo ka. Si Rebecca, na ngayon ay mas malusog at puno ng enerhiya, ay umupo sa aking kandungan. Tatay, bulong niya, sabi ng babae sa asul, proud siya sa'yo. Kasi natututo ka ng magmahal ng hindi sumisigaw. Napayakap ako sa kanya, at sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang tunay na pananampalataya ay hindi ipinipilit, hindi ipinapalo sa iba.
Ito'y ibinabahagi sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagyakap, sa pamamagitan ng pakikinig. Hindi ko na binalikan ang pulpito bilang isang tor ng kapangyarihan. Sa halip, binalikan ko ito bilang isang bangko sa plaza, isang hapag sa kusina, isang kubo sa bundok. At sa bawat salaysay, alam kong hindi lamang ako ang nagsasalita. Ang aking mga luha, ang mga ngiti ni Camila, ang inosenteng tinig ni Rebecca, lahat iyon ay kasamang tinig ng langit. At natutunan ko, ang tunay na ebanghelyo ay hindi lumalabas mula sa isang dakilang tinig. Ito'y lumalabas mula sa isang pusong natutong magmahal pagkatapos masaktan. At doon nagsimula ang aking bagong misyon, hindi na bilang tagapagsigaw ng katotohanan, kundi bilang saksi ng isang buhay na binago ng habag. Mula nang gumaling si Rebecca, ang aming tahanan ay muling napuno ng musika na matagal nang nawala. Hindi iyon musika mula sa radyo o mula sa mga instrumento ng simbahan, kundi musika mula sa kanyang tinig, mula sa kanyang mga halakhak, mula sa kanyang walang humpay na pagkukwento. Sa bawat pagkain, sa bawat pag-upo naming pamilya, palaging may isang sandaling bigla niyang babanggitin ang babaeng nakaasul na parang pinakamainam niyang kaibigan. Tatya ay, tawag niya minsan habang pinipinturahan ng krayola ang isang papel. Alam mo ba, sabi niya sa akin kagabi na huwag na akong matakot sa dilim, kasi kahit wala ka sa kwarto, may kandilang nakasindi sa loob ng puso ko. Hindi ko napigil ang umiti, kahit minsan masakit pa rin sa akin na banggitin ang kanyang pangalan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, napansin kong ang dating bigat na nadarama ko kapag naririnig ang tungkol sa kanya, ay unti-unting nagiging liwanag. Isang gabi, naglalakad kaming tatlo sa plaza. Nakaupo kami sa bagong gawa na bangko sa gilid, tinitingnan ang imaheng muling itinayo. Maraming tao ang dumadaan, ilan ay nagdarasal, ilan ay naglalagay ng bulaklak, at ilan na may tahimik na nakatingin lamang. Si Rebecca ay lumapit, lumuhod, at hinaplos ang malamig na bato ng pedestal. Salamat po, Mama, bulong niya, sapat na lakas para marinig naming dalawa ni Camila. Nang bumalik siya sa aming tabi, tinanong ko, Anak, bakit lagi mong tinatawag siyang Mama? Tumingin siya sa akin na parang napakasimple ng kanyang sagot. Kasi ganoon siya, Tatay. Parang si Mama, pero para sa lahat. Napatingin ako kay Camila. Nakangiti siya, may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko at marahang bumulong, hayaan mo siyang magkaroon ng dalawang ina. Hindi masama yon. Kinagabihan, naglakad akong mag-isa papunta sa simbahan. Hindi bilang leader, hindi bilang pastor, kundi bilang isang anak na naghahanap ng kanyang ina. Tahimik ang gabi, ang mga bituin ay kumikislap sa langit, at ang hangin ay malamig. Habang papalapit ako sa plaza, bumalik sa akin ang lahat ng alaala, ang araw ng pagbagsak, ang mga sigaw, ang martilyo sa aking kamay. Ngunit ngayon, sa halip na bigat, ang naramdaman ko'y isang uri ng katahimikan na puno ng awa. Nasa harapan ko muli ang imahen. Hindi na siya parang bato lamang. Para siyang tulay. Ang kanyang mukha, kahit may mga bakas ng bitak, ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Dala ko ang isang maliit na palumpon ng puting liryo at daisies, mga bulaklak na iniaalay ng aking sariling ina noon. Lumuhod ako, inilapag ang mga bulaklak sa kanyang paanan, at ipinikit ang aking mga mata. Ina, bulong ko, maraming taon akong tumalikod. Sinira kita, tinanggihan kita, hinamak kita. Pero hindi ka sumuko sa akin. Ikaw ang nagdala pabalik ng aking anak. Ikaw ang nagdala sa akin muli sa Diyos. Salamat. Sa katahimikan ng gabi, naramdaman kong may luha ang kapayapaan na bumalot sa akin. Hindi ko nakita ang anumang pangitain, hindi ko narinig ang tinig mula sa langit. Ngunit sa aking puso, may malinaw na mensahe, hindi kita iniwan kailanman. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko si Camila at si Rebecca na nakatayo sa ilang di pa ang layo, tahimik na nakamasid. Lumapit sila. Umupo si Rebecca sa tabi ko at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa aking balikat. Tatay, sabi niya, ngayon anak ka na rin niya. At doon ko napagtanto, ako ay naging anak. Hindi lamang ng Diyos na aking ipinangaral, kundi ng isang ina na buong buhay kong tinanggihan. Ngayon ay natagpuan ko ang kanyang mga bisig, hindi sa doktrina, kundi sa pagmamahal. Mula sa gabing iyon, hindi ko na muling tinuring si Maria bilang isang karibal ng pananampalataya. Siya ay naging gabay, isang ina na itinuro ako pabalik sa anak, at pabalik sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang Santa Rosa del Yaku ay nanatiling parehong bayan, mga bata pa ring tumatakbo sa eskinita, mga matatanda pa ring nagdadasal ng rosaryo sa unang araw ng buwan.
Ngunit sa aking mga mata, lahat ay nagbago. Dahil sa bawat bulaklak na inilalagay sa paanan ng imahen, nakikita ko ang kwento ng isang taong bumalik, ng isang pusong gumaling, ng isang pananampalatayang muling nabuo. Isang araw, habang kami nag-aalmusal, biglang tinanong ni Rebecca, "Tatay, pastor ka pa ba?" Napatingin ako sa kanya at saglit na natahimik. "Siguro hindi na kagaya ng dati, anak," sagot ko, may ngiting puno ng kapayapaan. Tumawa siya ng malumanay at nagsabi, "Kaya pala sabi niya kagabi, ngayon kapatid ka na raw ni Jesus at anak niya rin. Kaya doble ang pamilya mo sa langit." Umiyak si Camila sa tabi ko, ngunit iyon ay mga luha ng tuwa. Niyakap ko silang dalawa, at sa sandaling iyon, alam ko, ang aking misyon ay hindi na ipagsigawan ang katotohanan, kundi ipamuhay ang pag-ibig. Sa huling pagkakataon, bumalik ako sa plaza, dala ang mga bulaklak mula sa aking sariling hardin. Lumuhod ako, at sa aking puso, isang tiyak na panalangin ang bumulong, "Panginoon, salamat sa pagbabalik. At Ina, salamat sa hindi pagsuko." Sa wakas, natutunan kong ang pag-ibig ay higit sa lahat ng doktrina. At sa liwanag ng araw, sa harap ng imahen minsang aking winasak at ngayon ay itinayo kong muli, natapos ang aking mahabang paglalakbay, hindi bilang pastor, kundi bilang isang anak. Ako ang anak ng babaeng nakaasul. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Kasi ang mga ganitong kwento, dapat ikaw ang unang makakaalam.